yan, naiisa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan, kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, goals, nadodoble. Yun. Magandang araw mga kababayan. Matinding sindikato sa buwatan ng pagnanakaw sa gobyerno. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video. Mga kababayan, no, nagwawala po ngayon itong si Representative Puno dahil sa na-find out daw po nila na mga duplicate na mga insertion doon sa budget. No? Hindi pa nga nagsimula ha. Kumbaga, nagkakaroon pa lang ng debate ngayon. Na-find out daw po nila na sa National Expenditure Program na pinirma ng DBM at ni Bongbong Marcos, may mga naka-allocate, no, na mga proyekto ng DPWH na mga na-accomplish na at yung hindi naman kailangang budgetan pa ay binadgetan. Pero yung mga kailangang budgetan ay hindi na budgetan. No? Yung mga ghost project ay may mga nakalaan daw po na budget na doon po sa National Expenditure Program. Kagaya ng sinasabi ng isang congressman sa Marikina, no? Na yung kanyang mga tapos na mga proyekto, eh, yun ang may mga naka-budget allocation. So, anong gagawin dun? Kung susuplayan ulit o pupuntuhan ulit, mapupunta lang yun sa bulsa, accomplished na, nagkakaroon na naman ng pondo, eh, di picturean niya lang yun, no? At ika-copy paste lang yung report ng accomplishment. Kaya may accomplishment sila. So, ngayon ang gusto nitong si Puno, mga kababayan, ay i-abolish daw po itong DBM. Anong sagot ni DBM Secretary, mga kababayan natin? No, dahil inis na nga daw po itong si Puno dahil nga, no, bakit nagkadubli-dubli daw po itong nangyayaring pundo samantala may pundo. Siyempre kung si DBM ay kasabwat dito, kung sino man, eh, hindi naman talaga sila amin, mga kababayan natin. Kaya ito pakinggan po natin, ang sagot ng DBM dito po sa banat, 'no, at panawagan na i-abolish na ang DBM. Sabi po nitong si Representative Puno. Ito, pasok natin si Pangandaman, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano yung konteksto nun, pero sinabi ng Pangulo, may sinisiip pa sa kanila. Pare-pareho kami na nararamdaman. Siguro nakita nyo naman yung interview, di ba, ni Kong Ronnie Puno. Kung naiinis siya, mas naiinis po kami sa nangyayari. Kung Hindi nga. Baka mamaya gimmick nyo lang yan, no? Para malihis na naman ang issue sa talagang tunay na anomalya ng flood control na yan. kung mapapakinggan nyo po, nung ginagawa namin yung budget, nung present namin yung budget, yung National Expenditure Program, hindi po yan isang buwan ginagawa. January pa lang, meron na kaming budget call. Merong RDC deliberation, aakyat sa regional offices, aakyat sa central office, dadalhin sa DBM, matatapos ang budget ng June, submission to Congress. 6 months ang oras na ginawa namin dyan para gawin yung budget na yan. So, kung 6 months na gawin ang budget na yan, ang tanong natin dito sa DBM, di ba nila bini-verify kung yung mga proposed budget na yan ay, no, yung mga proyekto na may mga proposed budget, kailangan ba gawin? Tapos na ba? No? O ito ba ay duplicate? Palagay ko may mandato ata yung DBM diyan, mga kababayan po natin, para i-review po nila. Kasi kung lumalabas na accomplish na pala yung proyekto, pinondohan ulit, pinirmahan ni Marcos Jr., pinirmahan ng DBM, no? So lumalabas na, no, incompetent sila. Na hindi nila nagagawa ang kanilang trabaho sa pagbabudget kasi magbabudget ka na tapos na pala yung proyekto. So, patunay lang kahit 6 month pa, 1 year pa yung ilaan yung oras diyan kung gano'n yung nangyayari, so ibig sabihin palpak yung inyong trabaho, hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. So, palagay ko, ito is palusot din ito, mga kababayan po natin. At mukhang lumilinaw ngayon ang mga sabuatan dito sa mga ghost project, no, mga substandard project na pinagagawa ng DPWH. Parang congressman, DPWH, COA at DBM, no, or may Malacanang pa yung involved dito. Talagang malaking sindikato ito, mga kababayan. Kaya hindi kayang basta-basta, no, mabuwag ang sindikatong ito. Kumbaga networking na po ito, mga kababayan natin. Kasi doon sa mga investigation lumalabas na yung COA
'no, approve lang ng approve. Tapos hindi nila pinupuntahan, hindi nila tinitingnan kung tama. Lumalabas din ang sinasabi ng district engineer, 'no, perma lang siya ng perma, yung yung mga nagche-check, 'no, na mga tauhan niya, eh, hindi niya na daw kina-counter check kung tama ba yung kanyang pinipirmahan, totoo ba yung accomplishment report na ginawa ng mga inspektor. So, papatunay lang na talagang meron silang mga palusot, 'no, and itong DBM naman sabi nila na hindi nila alam at wala silang tao, wala daw po sa kanilang mandato na pupuntahan talaga or i-counter check ang mga proyekto, tama po ba o hindi yung mga nirilisan nila ng budget, 'di ba? So, ang congressman naman yan na nagre-request, nasasabi na nagre-request lang po sila, pero hindi po sila yung ahensya na nagpapa-implement kundi DPWH. Kumbaga ngayon nagtuturuan na sila, laglagan na sila. Pero ang ending nito kung tutuusin, sila dapat lahat ang dapat managot dito. Ito 6 month na pinag-aralan, ginawa ang report, budgeting report, pero may anomalya pa rin. And at the same time, inupuan pa rin po yan ng ating Pangulo at ng Executive. Oh, 'di ba, inupuan ng Pangulo, Executive, pero bakit may mga dubli-dubling pinuntuhan? Tapos, inapprove ng buong cabinet. Oh, So, kung na-approve ng buong cabinet, eh, di lahat kayo kasabwat. Bakit may mga naka-insert diyan na talagang nagkadubli-dubli? And itong si Puno actually 'no, maganda rin yung kanyang expose. Kumbaga parang ginagawa ito ni Puno para din siguro sa kanyang pagpapasikat. Mukhang papalabasin kasi nila 'no, na malinis ang Kongreso dito po sa mga anomalya na insertion. Pero tandaan natin mga kababayan, bilyon-bilyon po yung nangyaring insertion mula 2023, 2024, 2025 'no, na I think hindi umaabot ng 11 billion yung mga nakikitang insertion 'no, doon sa House of Representative. And of course, yung budget ng presidente nadadagdagan, pero yung ibang ahensya ng gobyerno ay nababawasan. DepEd, PhilHealth, Office of the Vice President 'no, modernization ng Armed Forces of the Philippines. So, sige tuloy natin 'to. inis po sila sa nangyayari, doble at tatlo po ang inis ng DBM sa nangyayari. Of course, wala sa mandato namin i-check isa-isa yung mga proyekto ng DPWH kung ano yung mga nandoon. But we welcome, at least ngayon, may bagong leadership ng DPWH. Nag-usap na po kami kahapon ni Vince Dizon. Na isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, goals, nadodoble, gawa na, tapos nakalagay pa siya, di ba? So, 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 so. So, alamin niyo na 'yan 'no. Eh, kaso ang problema diyan kung aalamin niyo, eh, pareho naman kayong magkasabwat diyan. Kaya so na lang talaga ang taong bayan, kawawang taong bayan 'no, sa mga kurakot na ito. Actually, yung problema diyan talaga at dapat sisihin ay si Bongbong Marcos. Dahil siya ang mahina na leader mga kababayan po natin 'no. And, kahit ibalik-balik pa nila ito 'no, kagaya ng pinag-usapan ni Bato at ni Diskaya, na sinasabi ni Diskaya mga kababayan po natin 'no, na 2016 pa daw nagsimula ang, proyekto nila sa DPWH at, lumalabas na gusto lang po nila isisi 'no, sa nakaraang administration. Palagay ko hindi sila magtatagumpay mga kababayan po natin. Kasi nung panahon ni President Duterte 'no, ay talagang strikto ito, lalong-lalo na siya mismo ang nagsasabi na marami diyan mga gumagawa ng ghost project, substandard sa DPWH at yan po ay, talagang hindi niya pinalagpas at, inutusan niya itong si Mark Villar na imbestigahan 'yan 'no, alamin 'yan kung sino yung pumapasok diyan, sinong gumagawa diyan. Yung mga 'yon talagang ano na 'yon, nakawit na 'yon nung panahon ni President Duterte natanggal. So, kaya kung may proyekto man itong sila Diskaya, hindi nila magawa yung mga substandard at hindi nila magawa yung mga ghost project kundi yung tamang pagpapa-implement ng proyekto ang kanilang mga nagawa. So, wala namang issue kahit anong taon yun sila nagsimula 'no, 2016. Ay importante 'no, wala po silang ginawang palpak nung panahon ni President Duterte at yun ang mga nagkakapalpak lang at talagang lumubo ang kanilang kita nung, ito na yung, current administration na. Dun lang talaga nagkapaldo-paldo sila. Eh, dahil ano, eh, puro bulsa, eh.
wala silang nilalabas na pera dahil substandard or ghost project ang kanilang pero alam mo yung mga dilawan mga kababayan po natin 'no, gusto nila isisi daw sa Duterte administration 'no, at ang kapalpakan daw nitong mga kontraktor 'no, talagang naghahanap sila ng paraan na mai-link na sa Duterte. Pero ika nga, hindi talaga nila maili-link 'no, kahit anong gagawin nila hindi na rin maniniwala ang taong bayan at lumalabas na talagang incompetent lang sila at naghahanap lang sila ng masisi. Yun ang sinasabi ng DBM, 6 month nila pinag-aaralan, then may mga doble, may mga ghost, may mga substandard 'no. So, malaking reforma sa gobyerno ang dapat kailangan mga kababayan po natin. At hindi lang yung taga-DPWH o ibang ahensya ng gobyerno tatanggalin. Ako naniniwala na kailangan talaga mapalitan ang presidente kung gusto natin na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Dahil ang ginagawa nila ngayon ay hindi para magserbisyo para sa tao, kundi linisin ang kanilang pangalan at idiin lamang ang mga Duterte. Yan po yung aking obserbasyon na nakita. Sa pundong ito, malaking sindikato yung nasa gobyerno. Hindi lang yung congressman, hindi lang DPWH, kundi kasabwat yung mga ahensya ng gobyerno na may mandato para alamin kung tama nandyan ang mga proyekto, particularly po itong mga ghost project. Maraming salamat.